Kita nyo yan. Sobrang dumi. Sobrang dumi. Sobrang dumi. Ayan, sobrang dumi. Ayan, halos puno na guys. Ayan guys, oh. Diba? Nice. Konting-konti lang tubig niyan. Halos usok lang siya. Lilinis yan. So guys, ngayong araw mag-engine wash tayo nito. VinFast na electric car. So tatanong kayo dyan, electric, paano tayo mag-engine wash? Wala namang makina. So ngayon, meron ako nakitang online guys, lalagyan ng frunk ang tawag. So meaning, front trunk. Lagyan natin dito yung picture kung anong kalalabasan nito. Pero syempre, bago natin paggawa yan, linisin natin yung hood nito. So hindi po siya pop-up hood tulad ng mga nakikita natin sa normal car. So ito guys, meron siyang dalawang tornilyuan dito. Ito. So tinanggal ko yung tornilyo, dalawa lang yan. Naka-clip dito. So kakalasin na natin ngayon guys. So yun guys, nakatanggal na yung tornilyo niyan. So pakita natin sa inyo. Slide lang natin ng paabante yun. After nyan, angat na. Yun. Ganun lang siya kasimple guys. Yun oh. Plastic lang siya guys. So ganito yung loob niya guys. Malalim siya no. So yan oh. Sobrang lalim. Yan lang ang makina niya. The rest battery ng ilalim. Tsaka mga suspension. Ito brakes. Ito mga fuse. Halos walang laman guys. Tingnan nyo. Malalim. So ngayon, meron silang nilalagay dito na malalim na plastic. Para siyang deep dish na nakailalim ng ganun. Tapos yung hood natin, lalagyan na ng pop-up hood. Tapos meron ng arm dito. Parang sa mga normal na hood ng sasakyan, umaangat na ng ganun. Tapos itong harap nyo, magiging frunk na ang tawag. So front trunk. So lagayan na ng gamit compartment. So isa sa problema natin yan kasi ang VinFast guys, ganito loob, maluwag yung harap. Pero yung likod medyo masikip. So ito yung pinakalikod niya guys. Dikit na siya, di ba? Wala ka nang malagay na gamit as in. So meron pa ako isang nakita, hinahati ito para pwedeng natupi yung isa, may gamit sa isa. Pero kung apat kayo, wala na kayong malalagay na gamit. So yan yung isa sa mga disadvantage sa VinFast na BF3. Pero sa presyo, value for money, all good siya. Pati syempre sa forma, di ba? Napaka-forma. Parang ang naka-FJ Cruiser na maliit. Nilagayan ng wiper ng VinFast, nandito siya guys. Makikita nyo. Ganyan ang itsura niya, no? So ngayon, pwedeng ordinary tubig, yung iba shampoo nilalagay, pero ako ito yung ginagamit ko guys. Wiper bead by MTX. So water repellent siya guys. So yung pinakapanghugas niya ng wiper nyo, pag umuulan, hindi nabababad yung tubig dyan. So para siyang glass cleaner, yun ang nakalagay sa akin. Pwede nyo i-drain muna yung dating tubig, pwede rin hindi, depende sa inyo. Maghahalo naman siya after maubos, refillan nyo na lang uli ng ganyan. So ito guys, lagyan natin. So ganyan lang simple guys. Pag napuno na, all goods na yan. Although nalagyan ko na to before, nire-refillan lang natin. So yan, halos puno na guys. 2 liters, sakto to sa isang sasakyan. So guys, pakikita ko sa inyo yung magiging output niya. Yun oh. So ganyan na siya guys oh. Ganyan ka linis. Diba? Yan guys oh. So guys, sasampulan natin ng may tubig. Tingnan mo kung anong kalalabasan ng tubig ha. Yun oh, diba? Ganyan lang siya. Diba? Nice. Water repellent siya guys. Pero syempre, hindi porket naglagay kayo ng ganyan okay na yun. So syempre, gagamitan nyo guys ng glass din na stains out tsaka stain guard. So yun yung 2-step. So pan 3-step tong wiper bead. So ngayon naman guys, lilinisin natin do dahil sobrang dumi. Kita nyo yan. Sobrang dumi. Sobrang dumi. Sobrang dumi. Ayan, sobrang dumi. Nasingit-singit. So ngayon guys, tuturo ko sa inyo paano ako nag-engine wash ng mga sasakyan. So, ginagamitan natin syempre ng MTX na car shampoo. Pero ito guys, medyo puro to. Malaki to. May maliit din yan. Nilalagay natin dito guys. Konti lang. So mga 2 cup lang na ganito guys, lalagay natin dito. Tapos, lagyan natin ng tubig. Saluin lang natin ng ganyan. Gagamit tayo syempre ng itong MTX na detailing brush. At ito yung steamer na gagamitin natin guys. So usually guys, ini-spray muna natin ng car shampoo na may halong tubig. Spray natin sa mga ganito. Sira ata. Yan. Pinalitan muna natin ang ulo guys. Kasi hindi ko magana yung ulo kanina. So, gagamitin natin ng detailing brush. Bumibili ng big bike. Siyempre, after nyan guys, ayaw natin magbanlaw ng tubig na madami. So, kaya gagamitin natin yung steamer. Actually guys, pwede naman diretso punas, tulad ng ganito. Pero, pwede rin gamitan ng steamer na pambanlaw para mas lumambot yung mga dumi. So, ito yung steamer namin guys, medyo luma na yan. Ganyan siya, may volume siya, na-adjust, lalagay ng tubig sa ilalim. So, ito guys, tubig lang to na lumalabas. So, yan o. Yan yung pinakapambanlaw natin. Tapos mamaya, punas na lang tayo guys. Actually guys, pwede nyo rin siyang gamitin ng walang halong iba, as in tubig lang tsaka steam. So, testing natin dito. So, ito yung madumi guys o. Yan lang. Diba? Walang tubig-tubig halos. Konting-konti lang tubig niyan, halos usok lang siya. Parang water vapor lang. Pero makikita nyo guys ha, lilinis yan. So after nyan, punasan lang natin. Transparent presyo, walang hidden place. Pero iba pa rin ang linis pag nagamitan natin ng shampoo tsaka detailing. So ito guys, testing natin ng steamer lang. Malambot na agad siya kasi medyo mainit yan guys. Tanggal na, diba? Kita nyo. So
So yan, after nyan, pwede nyo punasan na lang ng basahan. To closing ang bilis ng eksena. Diba? Kita nyo yan, parang bago na. Pero dahil ako maarte, kung gusto ko sinasabon pa, ginagamitan natin ng brush muna tsaka yung sabon. Pakita natin mamaya yung before and after. Jet loud, by Trey Daniel. Bumibili ng big bike, quality ang feel. Fast transaction, wala nang delay. Isang tawag mo lang. So guys, ito na yung finished product. So, pakita ko sa inyo gaano nakalinis guys, diba? So kung yung kanina nangungutim dyan, ngayon napakalinis na. Let's go! So yan ang ginagamit natin guys. Pagka nag-engine wash tayo or kahit na EV yan, basta yung mga nanunuot na mga matitigas na parts. So steamer lang guys. So gawan lang natin ng ibang video yung Frank na ilalagay natin dito sa VinFast na VF3. Siyempre guys, bigyan ko na rin kayo ng quick tour. So ito yung kinabit nating gulong dyan guys. Ang sukat is 205/70/15. So nag-spacer din tayo ng konti dun sa loob para bumuka ng konti since merong rubbing siya ng maliit sa loob dahil naglapad na tayo ng gulong. So guys, marami nagtatanong sa atin, so nakatipid ba talaga tayo? Yes, nakatipid tayo kasi ang kuryente na dagdag sa bahay natin, sa bill natin sa Meralco is nasa around 2,500 monthly. Pero siyempre guys, kung ginagamit nyo ito ng mga around 2,000 kilometers sa isang buwan, sobrang laki pa ng tipid nyo kasi sa normal na sasakyan, pag nagkrudo tayo or naggas tayo, siguro kukonsumo tayo ng mga around 12,000 monthly. So dito na sa 2,500 lang. So dito tayo nagcha-charge guys. So ito nga pala yung kinabit ni Futex na charging station natin guys. Ito yung portable charger niya. Dito na yan. So, meron ng signal switch siya na Wi-Fi. Pwede natin i-on at i-off gamit yung cellphone natin. Plus na, check natin yung consumption natin through cellphone. Isang full charge natin is 280 pesos. Plus mga 2,500 ang nadagdag sa bill natin every month. Sobrang sulit guys. Lalo na kung ang sasakyan nyo na electric car is pang everyday errands nyo lang. Pamasok nyo. Pero syempre, pag long drive, hindi ko siya in-advise. Mas maganda kung hybrid or plug-in hybrid as of now dahil wala pa mga charging station sa mga probinsya. So Jet Lowrider po ito, ride safe and God bless. Let's go.